Kaya nga, so, dali, ito na, dito na ako ngayon. Ginagawa ko na lang, kasi pinta na ako ng pinta. Tapos, tuturo. Tulad yan, sa minsan, makakita ko ng mga exhibit. Binibitan ako, pinupuntaan ko. Kasi minsan, yung mga estudyante ko, nag-organize na sila ng mga exhibit. Alam mo, hindi ko pagbigyan. Pero itong darating ng May 7, may exhibit si Dr. Abel Grace Palma, napakagaling yun sa tabla. Hindi lang ako makapunta roon kasi may klase ko rito. Dahil alangan namang iwanan ko yung klase ko. Pero sabi ko, magpapadala na lang ako ng sulat na papuri at congratulate sa iyo. Yan na yun, tabla ko. Tapos meron pa sa May 14, dito sa May Milab. Diyan ko nag-organize, meron silang exhibit. Tapos sa May 21 hanggang 23, punta kami ng Northern Samar. Wow! Imbitahan ako ng governor doon. Kasama ko yung mga dating workshopper, sila yung nag-a-assist sa akin. Kaya yung mga dating workshopper, minsan, nagbo-volunteer silang mag-assist. Kasi nakakatulong din sa kanila yun. Dahil pag nag-lecture ako, nakikinig sila. Nare-refresh. Oo. Nare-refresh yung nagkakandak na rin sila ng sarili nyo ng workshop. Nice. Patulad ng Paul Messina. Lalo mo yun? Oo. Bigati kayo sa pundo, kasabay ng bolongan yun, maliit sila. Nag-assist lang nyo yun. Nung alam na nila yung technique ko. O sige, mag-organize na siya ng mga workshop. Tapos ng mga group. Yung ganyan, sila si Jonathan Ruben. Alam nila yung mga technique ko. Kasi nung nagturo ako dyan sa UP, nimbitahan ako ng Ginny Dandan. Ginny Dandan. Ginny. Sabi niya sa akin, nagturo ka dito kasi gulang na ako niya. Yung mga nagdaan sa akin, gagaling. Kasi dito sa UP, sabi niya, hindi kami tumatanggap ng invitation, ng application. We send invitation. Yung graduate ako dapat puro yung kailangan tuturo dyan pero nakapagturo ako dyan. So, hiningan ako ng syllabus. Binigay ko sa kanila kung ano yung pa. Yung mga estudyante ko na nagtuturo ngayon, binibigyan ko naman sila ng syllabus ko. Kasi mas mai-implement nila yun dahil naranasan nila sa class ko. First hand. Okay, hindi nilang dagdagan yun. Hindi nilang ibahin. Pero meron silang idea kung paano ginagawa. Kaya, ayun, sa UP naman, kaya naman ako umalis kasi pareho kami ng asawa ko nagtuturo. Asawa ko, writer yun. Tuturo sa may mass communication. May college of arts and letters. 18 years. May anak kami nun, si Udin. Nag-resign ako. Nag-house husband ako kasi walang mag-aalaga doon sa anak. Mahirap kasi pagpaniwala ko dahil yung anak mo sa mga kasambahay. No, lalo na kung maliliit pa. Kaya minsan, mga kasambahay, minsan, hindi naman sinasabi ito. Sinasabi nila. Kaya magiging problema mo yun. Kaya nag-resign ako noon. Actually, hindi naman resign. Parang nag-leave lang ako noon. Indefinite leave. Oo, pero hindi na ako bumalik. Kasi nalibang na ako sa workshop ko, sa pagpipinta. Pag-alaga pati ng bata. Mahirap din minsan magturo sa koleyo. Kasi ang dami kayo. Sir, meron lang akong tanong. Yung mga nakikita kong paintings mo dito, isa sa prominent ay yung pandesal. Tama. Bakit pandesal? Kasi alam mo, nung nakatira ako dito sa may Katipunan, dito sa may Kalayaan. Katipunan ba yan? Kalayaan. Malapit dito sa may UP Village. Kalayaan. Oo. Tuwing maga ako bumibili ng pandesal. Doon sa may palengke ron. Bibili ako, naka-out bike ako. Tapos, may mga pandesal minsan, hindi namin nakakain. Masawa ko. Doon ako nakatira sa Matayilip. Tapos, pag nilagay ko dyan, hindi mo na ayusin eh. May sarili mo siyang ayos eh. Kasi sabi ko, gumawa nga akong ito. Saka isa pa, yung pandesal,
madilim ang kulay sa labas. Apa. Pero pag binuksan mo, maputi. Apa. Eh dapat gano'n yung tao. Nung kahit na anong kulay natin, hindi ba natin, dapat maputi ba looban natin. Kaya tayo ng maputi. At saka isa pa, yung pandesal, that is, I think, universal food. Kahit sa mga hotel, barrio, no? Pwede kang kumain ng pandesal na yan. Ngayon, nung nag-umpisa na ako gumawa ng pandesal, in-exhibit ko lang sa Pilenya. Si Mr. Pilenya, karapilang lang sa United Nations. Nagustuhan yung pandesal ko. Sabi niya, why don't you make body course sa pandesal? Tapos, nung nag-exhibit pa kami doon sa may UP, kasi Angara, Senator Sani. Oo, dati yung Sonny Angara. Ako nga, DepEd ngayon. Oo, makita niyo yung pandesal ko, napitan ako. Sabi niyo, mga maraming ganito kasi Pilipino to. Sabi niyo. Kaya, dahil doon, no, hindi naman lang siya kanilang mga advice. Hindi ka naramdaman ko talaga. Tsaka, gusto ko kasi yung pandesal na yung may mga may lukot-lukot. Hindi ka tulad doon nabibili sa Panyo Manila, nakahulma. Yung masyadong perfect yung shape. Oo, ayoko yung gano'n. Gusto ko yung natural lang. Kaya dahil doon, gumawa ako ng body of course. Nag-exhibit ako ng body of course at sinulat yung ni Dodo Tequeyo. Yes, si Sir Dodo. O, saka yung si Paul Saparalla. Review yun. Kaya nilagay nga ako, may ganito ng mga articles na nilabas sa Ontario. Sabi ni Paul Saparalla, in the history of Philippine art, no artist who has produced a single something bago ko. Pagkakisa, tapos ako nga, nabiro. Kaya, tapos nag-exhibit ako, na-target ko, Pandesena. Yes, Pandesena. Tapos nag-exhibit naman ako ng mga pagkamahal na araw. Nag-exhibit din ako ng mga religious subjects. Kasi matagal ako ng trabaho sa Philippines, parang taon. Kasi ang ambisyon ko talaga nung maliit ako, gusto ko maging artist, gusto ko maging comedian, gusto ko maging pare. Hindi nagkatotoo yung comedian, pare. Pero na-implement ko, tutulong ko sa klase yung moral values. Kaya dahil sa simbahan, dahil lagi ako na sa simbahan, no? Naging president ako ng Black Rosary Federation, Paris Council, Mother Missile Project, Junior Rolling Society, mga gano'n. Tapos, nag-exhibit ako ng mga araw, tinawag kong Semana Sena. Semana Sena. Isang Santa Sena. Santa Sena. Pagka wala sa akin, Merienda Sena, mga gano'n. Parang ginamit ko sa pangalan ko. And then, kasi enjoy din ako sa Bulaklak. Yes, Bulaklak. Nakita ko rin yung mga nasa flower dishes na universal lang yun eh. Something din. Tao, baka pinanganak, may bulaklak. Pag namatay, may bulaklak. Pag kumakain ka sa lamesa, may bulaklak. Nasa banyo ka, may bulaklak. So, maganda tignan. Nakakapagpaganda ng mood. Kasi ang bulaklak, iba-iba ang kulay. Kasi yung sitwasyon natin ngayon, malungkot, maraming patayan, maraming siraan, maraming saksaka, mga gano'n. Eh, pag sa labas ka, malungkot ka. Kailangan pag sa loob ng bahay, kailangan yung mga paintings mo masasaya. Kaya gumagawa ko ng bulaklak. Kaya nag-title ako ng Florescena. Yung Florescena. O minsan, landscape. Scenario. Title ko. Very creative, very witty yung mga title. Kapag mga ganun siya, Sena Pupunan. Pero sa susunod sa next year, mag-exhibit ako ng mga nudes. Hindi na Semana Sena. Iba na title. Ano na, sir? Sama ni Sena. Pero kasi lahat naman kaya kong gawin. Pero sir, basically, itong mga nandito ngayon sa yung gallery, ano to? More on acrylic? Karamihan acrylic. Ito. Okay. Ayun. Acrylic. Kasi ngayon, isang binagbayan ko yung acrylic saka yung acrylic. Halimbawa, yung mga bulaklak. Pag gumawa ka ng on the spot, halimbawa, nag-on the spot ka sa
landscape. Pag ginamit mo oil, matagal matuyo eh. Apo. Halimbawa, meron kasing proseso sa halimbawa, mga puno, from dark to light. Pag inumpisa mo ng dark, pinahiram mo ng oil, ha? Susundan mo ng light, hindi lalabas eh, nakakalo eh. Kaya kung saan ginagawa ko, pinupondo ako ng first coating, yung first color ko, halimbawa, acrylic. No? Kahit tapos na yung laklak ko, acrylic, babagsakan ko ng mga light ng oil. Kaya para lumabas yung gulay. Kasi ginagawa mo. So sir, dun sa nabanggit niyo, may oil, may acrylic, open pa ba kayong mag-try ng ibang medium? Lahat. Lahat kaya kong gawin. Kasi medyo rin painting ako eh. Hindi ako advertising. Medyo rin painting. Ito sir, isang tanong pa. Para sa inyo bilang isang masasabi nating maestro, ano ang art para sa inyo? Alam mo ang art, kasama na yan sa buhay ng tao. Kahit na ikaw karpintero, doktor, kahit na ikaw ano pa man ang sundalo, kasama mo pa rin yung art. Bakit? Yung karpintero, bago gagawa ng mga furniture, nagdodrawing mo na yan. Yung mga doktor, bago mag-opera, gagamitin niya yun, nagdodrawing nila eh. Kung saan bubuksan eh. Yung mga sundalo, bago lumusog yan, nagdodrawing mo na yun eh. Ng mapa. Yung mapa, ito yung kalaban natin, di ba? Yung mga pulis naman, nagtatraffic yan, di ba? Siyempre, pag tumawid ka, alam mo na, kulay-kulay mo na, wala. Intindihan nila yung mga colors. Eh. Kaya yung art, walang katapusan yan. Nakadikit yan sa buhay natin. Pag sinabing, halimbawa, ikaw, even if your painting is realistic, but if it is a good art, then it is a good painting. Going back, isa sa mga tanong ko yung nabanggit nyo na kung ano yung definition nyo ng art. Ang next question is, paano na-define ng art ang buhay ninyo? Sa akin, na-define yung art sa buhay ko. Nakita ko na lang yung totoo sa buhay ko. Nag-umpisa ako ng maliit ako. Kasi nung maliit ako, nag-umpisa na ako mag-drawing. Elementary pa lang. Kaya hindi na ako makakabis. Ngayon, madi-define lang yan pag pumasok sa puso mo. Kailangan talaga nasa puso mo. Kasi kung hindi ka pasok sa puso mo yan, hindi ka tatagal. Gagawin mo lang yung art dahil gusto, dahil nakita mo lang sa ibang tao. Pero kung nasa puso mo yan, pagsisikapan mo. May bumili o wala, di ba? Tuloy ka lang. Oo, kasi sabi nga, when a person uses his hands, he is a laborer. But when a person uses his hands and heads, he is a craftsman. But when a person uses his heads, hands and heart, then he is an artist. Kaya sabi ko nga sa mga nag-aaral dito, sabi ko, wala akong talent. Tututo ba ako? Sabi ko, kaya kita lagyan ng talent, kaya wala akong talent. Kaya ang tanong ko sa iyo, nasa puso mo ba? May oras ka ba? Kasi pag may oras ka lang, may oras ka. Saka nasa puso mo. Kasi yan ang magpapatagal. Kung may oras ka nga, pero wala sa puso mo, mahirap yun. Because sometimes you're giving more appointment to other people. Masama tayo sa kainan, pasyalan, discussion. Pero ito, talent ito, binigay ng Diyos ito eh. Dapat bigyan mo ng appointment yan sa sarili mo. Lagay mo sa puso mo. You should also give appointment to yourself, to your talent. Pakita mo sa Diyos na binigyan ka niya ng ganyang talent. Pakita mo na mahal mo sa puso mo para tatagal ka. Kasi kung halimbawa, marunong ka magkita pero mas nasa puso mo yung taekwondo, singing,
hindi ka tatagal sa ano. Nagiging pastime mo lang yung Pangkaroon na lang yun. Nagiging parang ano na lang yun. Parang karoon na ng spirit. ang palipas ng oras. Oo, palipas ng oras. Kasi meron ganun eh. Dito nga, minsan, pag meron mag-aaral, 3 magkapatid. Ang una kong tinatanong sa magulang, pinilit niyo ba yung anak niyo para mag-aaral dito? Sabi, hindi. Kasi minsan, merong 3 bata mag-aaral. Yung isa lang yung magaling eh. Yung isa lang yung interesado eh. Yung isa, gusto, taekwondo. Yung isa, gusto, guitar lesson. Ito mga parents, para isang hatira na lang ng kotse. Yes. Dinadala na lang dito. Ayaw nilang dalhin kung saan pwede mag-aaral. Kailangan sa puso nila. Yan yun ang ano, yun ang sabi ko sa mga parents para sa salang-sala. Sir, with your experience for more than 50 years sa arts, ngayong 2025, sa tingin ninyo, nasaan ang estado ng art scene dito sa atin? Kumusta ang art scene sa atin? Dito sa atin, parang ganun pa rin kasi hindi pa rin masyado umuusap. Kasi kailangan kulang sa suporta ng gobyerno. Because the government gives more incentives on entertainment and politics. Pero sa art, hindi lang masyadong nasusuporta. Walang ano. Pero kung halimbawa, para masuportahan ng art, paano gagawin ng gobyerno? Maglabas kayo ng isang batas na lahat ng business establishment, halimbawa SM at saka yung mga malaking business establishment, bibili sila ng paintings para sa bitbit nila. Eh kung yung mga fire extinguisher, ni-require nila yung mga business establishment magkaroon ng fire extinguisher, di ba? At saka yung sa ano, yung Sprinkler. big, Yung sprinkler. ni-require nila yun eh. Eh ba't hindi nyo require din na bawat building bibili ng painting kahit nagawa ng bata? O kaya kahit na hindi kilala, kahit mura lang, tapos ilalagay nyo sa board nyo, bawat doon. Eh sigurado yun, matutulungan nyo yung mga artists. Wala tayong batas. Tingin nyo ba kailangan na natin ng isang kinatawan sa Kongreso para isulong yung mga ganitong batas? Dapat meron, kahit na wala tayong representante sa Kongreso. Represented Kasi may isang party list na nagsasabi na sila ay kumakatawan sa mga civil artists. Tulad mga party list. Actually, pwede namang isipin yan eh. Kahit pwede naman nilang gawin eh. Ayaw lang eh. Then for sure, lahat ng politiko may malalaking painting sa bahay. Oo, diba? Dapat meron. Diba? Meron sa bahay, meron sa opisina. May mga painting set na mga gawa ng mga local artists natin. Lahat yan. Kasi alam mo, meron akong nabasa sa isang lugar, parang sa Northwestern Hospital. Bumibili sila ng paintings. Tapos yung painting na yun, nilalagay nila sa kwarto ng mga pasyente. Yes. Hindi blank wall. Ang paniniwala nila, yung painting nakakagaling, nakakatulong sa healing. Nakaka-uplift ng mood. Yung mood. Yeah. At isa pa, kailangan sa bawat bintana, merong nakikitang puno. Para pagsilip, pagdungaw. Magpuno, ano. Kasi, kung bakante lang yung kwarto ng may sakit, walang nakikita ano. Eh wala siyang maiisip eh. Pero kung may bisita sa merong pag-usapan. May conversation piece. Oo, ma-appreciate niya yung mga yung subject mo yun. So, kaya, so yun, given sir yung sinabi nyo kanina na ganun pa rin ang estado ng art natin at kulang tayo sa suporta ng gobyerno. 10 years from now, nasaan tayo? Sa tingin ninyo? hindi ko masabi kung saan ang punta natin. Kasi dapat ang magpasimula niya ng pagbabago ng art natin, itong mga namumuno ng
pamahalaan natin. Kasi kung ilalagay nila sa isip nila na tulungan ng gumawa tayo ng isang project, no? Kasi puro na lang mga tulay ginagawa puro mga tulay, build in, no? Andun ang pera di ba? Malaki kita ron. Pero kung gagawa sila yung gobyerno natin, gagawa ng mga project para sa mga artists, kahit na hindi lang batas, gumawa lang sila ng project, tulungan nila yung mga artists kung paano sila makakatulong. Siguro we can start sir sa LGU or kahit sa barangay level. Ako, matagal ko na sinasabi sa programa ko yung mga LGU, dapat meron kayong database, ilang artists meron sa city mo. Di ba? Alam mo, ito visual artist, ito cultural dancer, ito performing arts. So meron kang database, alam mo kung sino sila, saan sila nakatira, alam mo yung ginagawa nila. Para pagdating halimbawa ng buwan ng Pebrero, meron kang proyektong nakalatag. Hindi yung pagdating ng Arts Month, it's always poster making contest, di ba ba, street dance, ati-atihan na inupahan mo mula sa ibang bayan. Pero matagal ko na rin sinasabi talaga na tama yung sinasabi niyo, yung suporta ng gobyerno, be it national pababa hanggang barangay level. Tama, from barangay. Kasi barangay ang nakakaalam na, may mga batang magagaling dito magpinta. Meron ditong kapitbahay natin na nag-i-exhibit na, di ba? O kaya may kakayaan mag-drawing, mag-lettering man lang. Tama. Kasi yung barangay, parang yan ang pinakamata ng gobyerno. Yes. Ground, nasa ground level di ba? Makikita lang, sino nandito. Di ba? Sila yung nakakaalam. Kasi napapansin natin, wala talagang database ang mga LGU. Meron tayong tourism office, pero it's all about tourism. Saling-pusa lang ang arts. Tama. Di ba, sir? Correct. Arts and culture and tourism. Tourism yung pinakamaraming budget. Totoo yun. Walang budget para sa visual arts, performing arts. Di ba? For example, mitingin ng gobyerno yung lahat ng artist sa bayan halimbawa ng Quezon City o Marikina. Ano may tutulong ng gobyerno sa inyo? Ano suggestion nyo? Pag-usapan natin. Gusto nyo ba monthly meron tayo exhibit dito sa City Hall? Ganon. Kag nakita ko si sir sa bayan, sa City of Maykawayan, nagtayo sila ng museo at gallery para sa local artists. Dapat ganon. So every month, or every other month maybe, merong yung grupo doon, yung grupo 1, mga taga Maykawayan, sila yung nag-i-exhibit. Ang patron, yung congressman nila, bumibili, yung congresswoman, yung mayor nila, mga konsehal, mga panauhin doon, nakikita, nakakabili. So natutulungan ng local government unit yung local artists. Tama. Correct. Tama. At sana gayahin ng ibang LGU para to promote art consciousness. Yes, art consciousness, art appreciation, at support sa local artists. Alam mo, dapat bawat probinsya or bawat city, tama yun sa'yo, umpisaan ng LGU. Magtayo sila ng building, parang katulad sa Russia. Yung kwento ng presidente namin ng Children's Museum. 7th floor, building. Yung first floor sa mga artists, second floor sa mga singer, third floor sa mga writers, yung 7 arts. Walang ginagawa yung mga tao. Pupunta ko, dito mag-aral ng painting, mag-practice. Meron silang lugar doon. Nagpa-practice sila. Di ba naman, mayroong singer. Nagpa-practice, mayroong nagtuturo. May pali, di ba? Alam mo, sinabi ko yan kay nung nagpa-meeting si Bautista, Herbert, nag-invite siya ng mga NGO. Gusto niyang marinig yung opinion ng mga NGO. Di umatin ako. Sinabi ko sa kanila, yung Quezon Memorial Circle, pwede kayong magtayo dyan ng 7 arts na building. Ako magbo-volunteer ako magturo. Halimbawa sa isang floor, nandiyan yung mga artists. Tapos meron silang parang cubicle. Meron silang kwarto. Halimbawa, hindi na sila uuwi, galing ng probinsya. So,
Diyan sila magpa-practice. Meron silang stage. Parang art residency na rin, di ba? Oo, parang meron silang mga board. Kasi, sabi ko, hindi na ba napapansin? Ako nagpunta pag nagpupunta ka ng Quiapo. Dumadaan ako sa underpass, sa overpass. May mga nakikita ko mga pulubi, ang ganda ng boses. Hawak lang nila latak, tapos konting tambol. Eh kung kinukuha natin yan, kunin natin lahat yan, magkaroon sila ng concert. Tapos yung kikitaan sa concert ng mga pulubi niya, tutuloy sa kanila. Diba? Kasi sa kanil, dami. Tapos nagbigyan mo ng regular gig sa hotel, di ba? Oo. Sa mga bar, pakantahin mo ron. Oo, kasi yan ang gusto Kaysa nagagamit ng sindikato sa lansangan. Kunin niya ngayon. Kunin nyo, lagay nyo, magkaroon sila ng concert. Tapos magkaroon ng ticket. No? Tapos bibili tayo ako, bibili ako. Yung proceeds niyan, bibili ng mga instrumento nila. Para tapos alagaan sila. Magkaroon ng parang lugar. Yun ang sinasabi ko. Yung basta second floor. Para sa mga senior. Kesa naman nahagisan lang sila ng barya. Tapos ang hawak nila, lata. Tapos ano pa mga ito, pero ang gaganda ng boses. Kunin niya, mag-concert sila. Di ba? Hindi nyo kasi iniisip eh. Yun ang sinasabi ko. Tama yun sa'yo, kung barangay level, ako sa barangay ako, nakita ko yan, kasi kailangan dokumenta ko. Sila, hindi naman bumababa sa mga barangay, hindi naman lumalabas ng opisina nila. Magaling ng office, hindi na sa bahay, kaya pupuntaan yung mga kainan. Pero hindi na pupunta yan sa mga lugar na marami. Pero kung hindi na kasi nakikita yun, pero kung halimbawa sa akin nang gagaling, tama yun sa'yo, kung barangay, kasi sila ang nakakaalam, kung sino yung mga artist dyan, mga magandang sulat dyan. Hindi pwede sabihin sa gobyerno, parang tayo yung pinakamata. Pero tama rin sa'yo. Kung merong party list ng mga artist, wala pa nun, di ba? May isang tumatakbo ngayon. Meron na ba? Meron po. Sino yung ano? Hindi ko lang pwede sabihin. Okay, alam ko, parang may tumatakbo eh. Mamaya pag-usapan natin, off the record. Kung sino man parang, bawa, o kung sino man, ang bas, kung Sarmiento, kaya kung sino-sino. At least, siguro naman, kung maging meron tayong representante sa Kongreso, maaaring sila yung magdadala doon para magpatas ito, kagaya. Para magkaroon ng Magna Carta for Artists, di ba? Kasi, magkaroon tayo ng suporta. Katulad nun. Protection. Protection. Katulad nun, 1979, 1978. Nag-exhibit ako, puro mga Islam. Sila kung tondo ko. Mga nakikita ko sa Balabon. Tinanong ako, bakit puro Islam? Sabi ko, itong nakikita nyo, hindi nang nilalabas yun sa newspaper. Kasi pag nilabas yun sa newspaper, mababaya ang gobyerno. Pero through my paintings, ang message ko dyan, para yung mga taong nagtatapod lang ng pera sa sugal, sa ball of dancing, kung ano. Kung makikita nila ito, pwede nila isipin, meron pala tayong mga kapatid na nakatira sa ganitong kondisyon ng buhay. Magsama-sama tayo, gumawa tayo ng housing program. Kaya yung sinabi ko, kaya ako nag-painting. Pwede ko magpagawa ng message. Isa pa, yung mga ganyang klase ng piyesa kasi, parang pagsasalarawan ng kalagayan ng lipunan na hindi marahas, hindi ka sumisigaw, hindi ka nag-aaway, pero naipapadahayag mo yung mensahe. Yun kasi yung mga ganyan. Yung gumagawa, ang bawa ng mga Islams na kulay gray, madidilig. Nalagyan ko may kulay. Sabi nga, ang tondo rin ay may kulay din. May langit din. Sabi nung ang tondo ay may kaligayahan din, may langit din. May langit din, yes. Ganun. Kaya, kasi ang maganda sa kanya, that is the natural architecture of man. Wala kang makikitang isang Islam painting na sa ibang mga lugar.
Kasi pag nakita ng mga nakatira dyan, kahoy, papako, gulong, yakagi sa taas, walang plano-plano yan. Depende sa pangangailangan at materialis na available. Oo, maganda yan. Di katulad yung building dito sa Quezon City. Meron kang makikita sa Makati kung saan-saan. Hindi maganda yun. Sabi nga, it is in the ugly things that we can find sometimes the beautiful things. Sa atin, pangit yan. Pero maganda yan. Sa ibang pangit yan. Pero maganda sa atin yan. Kasi nandiyan yung makikita ng mga lines, mga takbo. Tsaka may istorya. May narrative. Oo. Diba, minsan mayroong mga gandang babae, pangit yung galit. Oh, it is the beautiful things that we can find ugly things. Yes. Meron mga babae, hindi ka maganda, pero maganda ka loob. Maganda yun. Yes. Ano yan, halos, kumbaga, yun yung perfect combination mo. Oo. Maganda na yung panlabas, maganda pa yung loob. Oo. Sabi nga, beauty cannot be seen, and beauty cannot be touched, but it can be felt by the heart. Eh yan, andiyan ang beauty niya, mararamdaman mo. It basically moves the audience. Oo. Nagre-react yung audience, nakaka-connect. Oo. Ano mo, marami yan. Isa napipitas pag napunta rito. Namimitas lang. Napipitas, bibili. Mga yaman, ba ng estudyante ko. Isa gusto nila yung mga ganyan. Kasi hindi sila nakakita ng ganyan. Lalo na yung mga taga-abroad. Gusto nila yung mga ganyan tema. Kaya... yan yung social realism. Oh, Katotohanan ng lipunan yan. Di ba? Na hindi mo may tatanggi at hindi mo may tatago kailanman. Kahit saan mundo, merong... Yes. Laging may other side. Oo, yun ang hindi sabihin mo. Bukod sa matataas na gusali, may mga barang-barang. Oo. Kaya ako nakakampuman ng ganyan. Siyempre, kaya ko sa tonto. Makikita mo yung mga tao ron, mga spotted, sa mga torre. Sa lugar natin. Doon sa bandang likuran natin, nakikita ko mga toys. Parang kulumpol ng toys sa isang tray. Tapos, basically, hindi arranged, diba? Hindi siya nakaayos. Bakit mo ginawa ito na kakaiba doon sa karamihan ng mga works mo? May istorya yan. Okay, go ahead, sir. Yan ang mga gusto ko malaman. Lahat ng topic na ginawa ko, may istorya yan. Opo. Tulad ng toys. Opo. Nung nabubuhay yung una kong asawa, maliliit pa yung anak namin. Bumili kami ng toys. Tapos, ang paniniwala ng asawa ko, nakakapag-stimulate ng mind. Opo. Bumili kami siguro, nasa drawer yun. 6 na drawer, yung plastic drawer. Opo. Tapos sa tagal, masisira na. Nagagamit man ako, minsan pinapador. Opo. Nung namatay yung asawa ko, wala nang nag-ayos ng tinignan ko yung mga drawer. Sabi ko, maganda ito. Oh, pwede yung gawin sa ito. At saka isa pa, nung namatay yung asawa ko, nagkaroon ako ng depression. 9 months akong nag-project. Nagpatingin ako sa psychiatrist kasi hindi ako makatulog. No? Hindi ako makatulog talaga. Masyado ko nalungkot noon. Kasi yung asawa ko, sinundan ko hanggang kasulog-sulukan. Wala nung nagkasakit siya ng cancer, nagka-wheelchair, dinala ko sa ospital hanggang namatay, hanggang sa morgue. Nung namatay siya, nakikita ko yun. Pag natutulog ako, siyempre artist ako eh. Malakas ang imagination ko eh. Dahil sa nakikita ko yun, pati yung pag-aayos niya ng mga toys, hindi ako makatulog. Kaya ginawa ko ng pasay-kaya sa kuno. Tapos, gumawa na ako ng mga toys. Ginawa ko sa painting. Kasi yung mga toys, sabog mo lang yan. Siguro, mula rito, ang bandok, puno ng toys yan. Sabog mo lang yan. Hindi na kailangan arrange yung parang pandesal. Hindi na kailangan arrange. Meron siya sarili niya. May natural beauty na siya. May sarili niya siya. Ngayon, nung isa ko nang gumawa niya, sabi nung psychiatrist,
pinakita ko. Sabi ko, did you paint this? Ako, yes. Kasi gusto kong tulungan yung gamot mo. Ayokong mag-rely totally on your medicine. Gusto kong makakita ng iba-ibang kulay. Kasi nalilibang ako. Kaya ito nakakatulong sa akin. Kaya ako nag-paint ng maraming books. At inexhibit ko. Tapos, sinulat pa yan. Ni Dodo Teo. Okay, Sir Dodo. Yeah, kaibigan natin Sir Dodo. Tsaka si kumare ko. Wala naman ito. Sinulat din. Toys. Mamaya mapakita ko ito. Sabi dyan, sa malayo, tingin mo abstract. Abstract ng impact. Kaya pag nilapita mo, realistic. Realistic. Yun ako. Tsaka, makasira-sira na yan, maganda yan. Yung sira-sira na. Kasi matagal na. Pag nilagay mo, parang abstract na. Yun ako nag-umpisa. Yan, mga ganyan. Ito, toys ng kaibigan kong lawyer na nagtrabaho sa custom. Nagpagawa sa akin ng ganyan. Tapos, gustuhan ng asawa niya. Namatay na kasi yung lawyer niya. Yung gusto ko gawa niya. Mga toys ng anak ko na mag-git sila. Ginawa ko. Tapos nilang ko yung mga picture. Gumawa ko ng sarili. Ginawa ko yan. Kasi yung Voltes 5, yun yung asawa niya. Siguro, yung mga toys niya, baka nabibili niya sa custom. Collection niya na. Collection. Mga gawa na. Kaya, naiiba lang sa mga toys ko. Na mga toys ng anak ko. Building blocks. Oo, yan. Yung mga Lego-Lego. Yes. Yan, may Voltes 5 din. Yan. Kaya yung mga ganyan, may istorya. Kaya ako gumawa yan. Istorya yan. Napansin ko rin sir, mayroon kang mga yung bulaklak pag-usapan natin. Ano ang kwento ng mga bulaklak mong trabaho? Yung bulaklak. Tsaka yung koi, dami rin, maganda. Oo. Makulay. Yung bulaklak na yan, kaya ako nag-umpisa magpita niya. Kasi nag-ano ko lagi sa Quiapo eh. Pag nga ako, Lunes, Espiritu Santo, Martes. Kaya San Anthony, simba ko dyan. Yan pala yung Baclaran. Tapos, lahat ng simbahan niya, pag-isiga ko. Pagkabas ko ng simbahan, tingnan ko yung mga bulaklak, gaganda. Na-inspire ako. Yung ganda ng bulaklak. Kaya doon nag-umpisa. Nagkaroon ng koneksyon doon sa pagsisimba ko noon. Tapos isa pa, napansin ko. Pag may namatay, sa cemetery, mayroong bulaklak. Pag pinanganak ng bata, may bulaklak. Pag may nagbe-birthday, bibigyan ng bulaklak. Pagka mayroong pumasa sa board, bibigyan ng bulaklak. Graduation, ng bulaklak, lahat. So, ibig sabihin, universal na yan. Universal sa atin. At saka isa pa, nagkaroon akong estudyante noon, may-ari ng Giordano. Si Larry Lee, may-ari ng Giordano. Estudyante ko yun. Nag-aaral sa akin. Panahon na, doon kami dati ng session sa Corinthian, ng Saturday Group. Na Legaspi, Sinacosio, kasama ko sila noon. Isa siya ng sponsor. Kaya ako lang yung artist na nakapasok sa bahay at nagpaturo sa akin sa Corinthian. Minsan madaling araw na ako puro. Ngayon gusto niya bulaklak. Sabi ko, wala rin ba? Sunod na kasi Chinese eh. Mas ka sa office niya, puro bulaklak sa mga nagay. Kasi bulaklak makulay. Dadala ng magandang mood. Sabi mo yun, yung kaibigan mo na yun. Kaya umawang bulaklak. Isa pa, nung namatay yung asawa ko, sa may himlayan, ang daming bulaklak. Yes. Kaya minsan nung nag-birthday yung pangalawang asawa ko. Kasi nag-asawa niya ako. Birthday niya. Punta ako rin sa himlayan, binigyan ko sa bulaklak. Sabi sa akin, ano ko, patay na siya. Hindi ka mag-flower yan eh.
Hindi, ano yung na lang yan. Still life ko to. Still life. Subject na lang. Ito, Reference. bulaklak din ito. Sabi ko, hindi naman sa video ako sa mga tulog. Bulaklak din ito. Kaya doon nagsimula ang dami. Ito naman coach na yan. Isa maraming kumakain ako dyan sa trellis. Alam mo yung trellis? Sa Kalayaan, tsaka sa Matalino. Oo. Sa Cantos. Oo. Meron mga coach doon eh. Diba? Kasi doon ako nakatira dati sa Matahimik eh. Tahimik ko. Sa likod ng yun nila yung... Opo. Kaya ako dyan, titignan ko yung mga coach. Tapos may tinuruan pa ako sa Green Hills. Mag-asawa, Francisco Chua, si Francis. Meron din siya mga coach. Tapos tinuruan ako si Tony Oposa sa Alabang. Ang Tony Oposa, yung famous environmental lawyers. Meron din siya mga coach. Tapos tinitingnan ko, sabi ko mukhang maganda yung paint ng coach kasi active. Yung movement nila yan. Sabi ko na nawawala yung lungkod mo kasi masaya. Ikot-ikot lang sila, pero yung movement nila, siguro dapat ganito yung tao. Laging nag-move. Hindi yung static. Laging nag-move. Yan ang ginagawa ko. Kaya lahat ng mga ginagawa ko, may istorya, may connection. At saka isa pa, kaya kong gawin lahat eh. Yes. Kasi nagtuturo ako eh. Opo. Minsan may mga estudyante ko, ayoko ng figure, gusto ko bulaklak, gano'n. Gusto ko bulaklak. Kaya, ayun, magawa bulaklak. Tuturo ko paano ginagawa. Bago, still life, yung landscape, paano ginagawa. Seascape. Alam ko eh. Pero kung isa lang alam mo, bawa, still life lang, huwag ka magturo. Hindi mo di siya magturo. Habang alam mo lang. Kasi marami nagpipinta, hindi marunong magturo. Pero marunong magturo, hindi marunong magpinta. Iba yung talent niya, kumaga sa pagsasalita siguro. Kaya mas masarap mag-aral sa isang taong marunong magturo at marunong magpinta. Hindi man ako ganun eh. Kaya ako, hindi ko tinuturo sa mga estudyante ko yung paggawa ng pandesal. Kaya akin yan. Yes. Yan ang dilin ng professor ko noon eh. Sabi niya, diyan ko nakilala. Huwag mo ituro. Sa'yo. Pero, hindi ka iwasan. May mga artists na na-inspire sa'yo. Tulad ni Julius Legaspi. Magawa ng pandesal. Yung ibang magawa ng pandesal. Okay lang. Gusto mo, kopyahin pa yung gawa ko eh. Pero huwag mo lang kopyahin yung firma ko. Forgery na yan pag kinopya pati firma. Lala mo si Bolongan. Yes, sir. Tingnan mo si Bolongan. Gracia. Yan si Bolongan. Nung maliit siya. Nasama ko pa yan sa Quiapo. Talagang hirap ang buhay mo. Nasama ko sa Quiapo. Kumakain kami. Tatlo sila nag-aral ng kapatid. Pero siya lang ang tumagal. Wala siyang mga gamit yun. Tinupulad siya pa yung mga pastel ng mga estudyante ko mayayaman. Hindi din sa book ko. Hindi ako talito na tinupulad. Tapos, ano siya noon? 11 years old. Hanggang high school. Toronto. Tapos, nung nag-aaral na yung mga anak ko sa fine arts, Judy, tinulungan niya ako. Binigay niya sa akin lahat yung mga gawa niya nung elementary siya. Sa high school. Tapos may sulat, this is to inform you that I gave all these sketches to my teacher, Mr. Sena, to support the studies of his son within college. Bininta ko yung Julius Paco. Inakyaw na lang siya, mga drawing na. Mahal-mahal. Mga early works. Oo, mahal na yun. Mabait siya. Minsan, yung pastor niya lang noon, ganito, parang 25,000. Ngayon, mga ano na yun, 500 na yun.
Di ba ba, kulang ang matrikula ng anak ko. Pwede bang pagpilihan mo ko ng 5 paintings? Tig 25,000 pero bayaran kita ng tig 20. Para tantagdag ko lang sa matrikula ng anak ko. Yung ang ginawa niya, kaya bibigyan kayo 4 lang. Sige, 20,000. Pero itong 25,000 cash, bibigay ko kayo dito. Tuloy mo yun. Yun, isa lang yun. Ha? Anyway, sir, maraming salamat sa Thank you very kwentuhan much. natin. Pero bago kita pakawalan, hindi pa tayo tapos. Ano? Ihingan kita ito yung portion ng programa natin na tinatawag kong Words of Wisdom or Wow. Ihingan kita ng advice, payo, para sa mga artist na nanonood sa atin ngayon. Yung mga bata siguro, yung mga bago, o yung mga gustong bumalik, at yung mga kumbaga veterano na rin. Anong maipapayo mo sa kanila? Para doon sa mga nanonood dito sa programa ngayon, bata, matanda, o anumang edad. Pag kayo nagkaigib sa art, pag-aralan nyo. Kung meron kayong pagkakataon na pag-aralan, mag-aral kayo kasi importante yung mga basic. Yun ang pinaka-passport ninyo para kayo ay makapag-drawing at makapagpinta ng ayos. At pag kayo nagpipinta, huwag kayong natatakot. Kasi pag kayo natakot sa painting na yan, kayo tatakutin na napag-buwan. Lakasan ng loob yan. Meron kayong gagawin, ano maisip nyo, ano nararamdaman nyo, gawin nyo sa canvas. Kapag makakatulong sa inyo ng malaki yan. Sometimes you don't have to be very expensive. But you have to be creative. Huwag kayong mawala ng pag-asa na magpinta kayo ng magpinta. So, I hope sana huwag kayong bibito. Baka pinasok niyo yung profesyon na yan. Kaya panindigan nyo. Huwag kayong bibito. Kasi bahagi kayo ng pag-unlad ng ating sining dito sa Pilipinas. So, maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Sir,